Magandang araw Pilipinas, narito na ating pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, August 9, 2026. Habagat ang pangunahing weather system na patuloy na nakakaapekto dito sa Luzon at Visayas at sa mga susunod na oras. Ito pa rin ang dapat nating tutukan dahil sa posibilidad ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at landslide sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantala, dalawang tropical depression na ang nabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility habang ang Typhoon Dolphin ay patuloy na minomonitor sa ating Tropical Cyclone Information Domain. Pero ang tanong ngayon, may banta ba ang mga bagyong ito sa labas ng ating bansa? At higit sa lahat, saan pinakamalakas na ulan ngayong araw at sino ang kailangang maging alerto? Yan ang ating tututukan sa ating ulat. Para naman maging updated ka lagi sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, unang-una sa ating weather picture ngayon ang southwest monsoon o habagat. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling maulan ang malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. At sa ngayon may mga lugar na maaring makakaranas ng moderate hanggang heavy at maging intense rainfall. Kabilang sa mga lugar na pinakamalaking dapat mag-ingat ngayong araw ay ang Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito ang inaasahan ay monsoon rains at dahil maaring maging malakas hanggang matindi ang pagbuhos ng ulan, posible ang flash flood at landslide. Kaya kung kayo ay nasa mabababang lugar malapit sa ilog, creek at drainage channel o mga lugar na mabilis bahain, mataas ang antas ng pag-iingat na kailangan. At para sa mga nasa kabundukan, lalo na sa mga lugar na may matarik na terrain, huwag baliwalain ang posibilidad ng pagguho ng lupa. Kapag tuloy-tuloy ang ulan, hindi lamang ang dami ng ulan, ang mismong oras na yon ay dapat bantayan. Mahalaga rin kung gaano karaming ulan ang natanggap ng lupa nitong mga nakarang araw. Kapag saturated na ang lupa, mas mabilis itong gumuho. Mga kababayan, kung titingnan natin ang weather pattern ngayong araw, malinaw sa Western Luzon. Ang isa sa pinakaapektadong bahagi ng bansa ay ang Ilocos Region. Patuloy ang pag-ulan sa Cordillera, kailangan ding mag-ingat dahil sa posibilidad ng landslide. At pababa sa Central Luzon, kabilang ang Zambales at Bataan, patuloy ang epekto ng habagat. Maging ang Occidental Mindoro ay kabilang sa mga lugar na maaring makaranas ng malalakas na monsoon rain. Kaya hindi lamang Northern Luzon ang dapat tutukan. Mula Ilocos hanggang Central Luzon hanggang Occidental Mindoro, may rain threat. At ang mahalagang tandaan, hindi kailangan direktang dumaan ang isang bagyo sa inyong lugar para makaranas ng mapanganib na pag-ulan. Sa panahon ng habagat, maaring malayo ang bagyo pero malakas pa rin ang ulan. Para naman sa ating mga kababayan sa Metro Manila, kabilang kayo sa mga lugar na makakaranas ng occasional rain dahil sa habagat. Hindi nangangahulugan na buong araw ay tuloy-tuloy ang malalakas na pag-ulan, pero maaring may mga panahon na bigla ang lalakas ang pagbuhos nito. At kapag nagkataon, sabay ito sa mataas na tubig at sa drainage system, mabilis na pagtaas ng tubig sa mga creek at ilog o baradong drainage. Maaring mabilis ding lumitaw ang pagbaha. Kaya sa Metro Manila at mga karatig tulad ng Rizal, Cavite, Batangas at Bulacan, maging alerto sa mga localized heavy rains lalo na sa mga lugar na paulit-ulit na nakakaranas ng flooding. Sa Central Luzon at Northern Luzon, lalo na sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Nueva Vizcaya, asahan ng occasional rain kasama rito ang Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan. Bagamat hindi pare-pareho ang lakas ng ulan sa bawat lugar, maaari pa rin magkaroon ng moderate hanggang heavy rains sa ilang bahagi. At dahil malawak ang sirkulasyon ng habagat, posible ring magbago ang intensity ng ulan sa bawat oras. Kaya kung maaraw sa inyong lugar sa isang sandali, hindi ibig sabihin na wala ng ulan sa mga susunod na oras. Patuloy po ang pag-monitor. Samantala, ibang weather feature naman ang dapat bantayan sa Batanes at Babuyan Island. Dito ang weather disturbance ay may kaugnay sa trap o buntot ng Typhoon Dolphin. Kaya ang forecast ay cloudy skies with scattered rain and thunderstorm at maaaring maging moderate hanggang at times heavy ang ulan. Posible rin ang flash flood at landslide kapag malakas at matagal na pagbuhos ng ulan. Kaya kahit hindi direktang nasa Batanes ang sentro ng bagyo, ramdam pa rin ang epekto ng sirkulasyon nito. At ngayon tingnan natin ang Typhoon Dolphin.
Ito ang isa sa pinakamahalagang weather development sa ating paligid. Ang Typhoon Dolphin ay nasa Tropical Cyclone Information Domain ng bansa at patuloy itong minomonitor. Ang sentro nito ay tinatayang nasa layong 755 kilometers mula sa Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained wind na 130 kilometers per hour habang umaabot sa 160 kilometers per hour ang gustiness o pagbugso nito. Sa ngayon, kumikilos ito ng west-northwestward ngunit mabagal. At dahil malapit pa rin ito sa northern portion ng ating monitoring area, kailangan pa rin bantayan ang galaw nito. Pero mahalagang linawin, hindi ibig sabihin na dahil malakas ang Typhoon Dolphin ay direktang tatama ito sa ating bansa. Ang mas nakikita nating epekto sa ngayon ay ang trap nito o buntot ng bagyo na nagdadala ng mga ulap at pag-ulan sa Batanes at Babuyan Island. Kaya magiging malaking tanong sa susunod na ating updates, mananatili ba ito sa kasalukuyang direksyon o magkakaroon ng pagbabago sa galaw nito? Yan ang ating dapat abangan. Sa ngayon, dalawang tropical depression sa silangan. Hindi lamang ang bagyong Dolphin ang ating minomonitor. Merong dalawang tropical depression na nabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang unang tropical depression ay dating LPA-08C. Ito ay nasa layong 1,860 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin na 45 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northeastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ganitong layo, hindi pa ito direktang banta sa ating kalupaan. Ngunit dahil isa na itong tropical depression, patuloy itong susubaybayan dahil maaring magbago ang lakas at direksyon nito habang nasa karagatan. Ang ikalawang tropical depression na dating LPA-08B ay mas malayo ito sa ating bansa. Nasa 3,100 kilometers silangan ng eastern northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained wind na 45 kilometers per hour at may pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. Mas mabilis naman ang kilos nito para east-northeastward sa bilis na 35 kilometers per hour. Sa ngayon, malayo ito sa bansa at wala pang direktang epekto sa ating weather condition. Pero muli, babantayan natin ang dalawang sistemang ito dahil ang tropical weather system ay maaring magbago habang nasa open sea ang mga bagyong ito. Hindi lamang bagyo ang dapat nating katakutan, mga kababayan. Ito ang isang mahalagang punto sa ating weather updates ngayong araw. Minsan kapag narinig natin ang salitang bagyo, doon lamang tayo nag-aalala. Pero sa sitwasyon natin ngayon, maaring mas agarang concern pa ang habagat, ulan, baha at landslide. Dahil kahit nasa labas ng Pilipinas ang mga tropical cyclone, ang moisture at sirkulasyon ng mga ito ay maaring makatulong sa pagpapatindi ng mga pag-ulan. At kapag nakipag-ugnayan ito sa habagat, mas maraming moisture at maaring makarating sa western section ng bansa. Kaya kung kayo ay nasa western Luzon, huwag isipin na ligtas dahil walang landfall. Ang rainfall mismo ay dapat nating bantayan. Ngayon, pagdating naman sa hangin, strong to gale force wind ay maaring maranasan sa extreme northern Luzon. Mula ito sa southwest at dahil dito nagiging mas maalon ang mga karagatan, ang coastal water sa extreme northern Luzon ay maaring maging rough hanggang very rough sea. Ang alon ay maaaring umabot sa 2.6 hanggang 4.5 metro ang taas. Kaya para sa mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat, malaking pag-iingat ang dapat ninyong gawin. Kung hindi kinakailangan pumalaot, mas ligtas na manatili muna sa pangpang. Sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ang moderate hanggang strong wind mula sa southwest. Ang mga alon ay maaring nasa 1.5 hanggang 3.5 metro ang taas. Hindi ito ideal na kondisyon para sa maliit na sasakyang dagat, lalo na sa mga exposed coastal areas. Samantala sa Visayas at Mindanao, moderate hanggang strong wind mula south to southwest ang inaasahan. Ang mga coastal waters ay maaring maging moderate hanggang rough seas na may wave height na 1.2 hanggang 3 meters ang taas, kaya maging maingat sa mga biyaheng pangdagat. Ito ang dapat nating abangan, ang ating rainfall outlook. Ngayon tingnan natin ang rainfall potential sa mga susunod na araw. Ngayong araw, posibleng umabot sa 100 hanggang 200 millimeters ang buhos ng ulan sa bandang Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro.
Napakalaking volume nito kapag bumagsak sa maikling panahon o susunod na episode ng ulan. Kaya ang mga lugar na ito ay dapat maging high alert sa flooding at landslide. May rainfall potential naman na 50 hanggang 100 millimeters. Nabuhos ng ulan sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro at kasama ang Antique. Sa August 10, araw ng Lunes, hindi pa agad mawawala ang threat ng mga malalakas na pag-ulan. Mula bukas ng tanghali hanggang Lunes ng tanghali, posible pa rin magkaroon ng 100 hanggang 200 millimeters na buhos ng ulan sa Ilocos Sur at La Union, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At nasa 50 hanggang 100 millimeters din ang buhos ng ulan sa Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Kaya malinaw, hindi isang araw lamang ang weather concern. May potential pa rin sa ilang araw na serye ng mga pag-ulan sa Western Luzon. Ang mga pag-ulan na ito ay posibleng umabot hanggang sa araw ng Martes, August 11. Kaya mga kababayan, tuloy-tuloy po ang mga pag-ulan nitong darating na linggo at asahan na ang malalakas na pagbuhos ng ulan at pagbaha sa inyong mga lugar. Ang malaking tanong ngayon, may bagyo bang papasok sa ating bansa? Sa ngayon, ang dalawang tropical depression na nasa silangan ay malayo pa sa ating bansa. Habang ang Typhoon Dolphin naman ay nasa monitoring domain at patuloy na minomonitor ang pagkilos nito. Kaya sa puntong ito, hindi natin dapat sabihin na may direktang landfall threat ang aliman sa mga ito nang walang sapat na track guidance. Ang mas malinaw na concern ngayon ay ang habagat. At ang habagat ay maaring magdala ng malawakang pag-ulan sa Western Luzon. Kaya kung may pagbabago sa track o intensity ng mga tropical cyclone, maaari ring magbago ang distribution at lakas ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang abangan ang mga bawat bagong updates nitong ating balita. Ano ang dapat abangan sa mga susunod na updates? May tatlong bagay tayong dapat tutukan. Una, ang Typhoon Dolphin. Kung magbabago ba ang direksyon nito habang patuloy na minomonitor sa paligid ng Northern Philippines. Ang ikalawa, ang dalawang tropical depression. Mag-i-intensify ba ito o lalakas pa ba ito o mananatiling mahina habang malayo sa ating bansa? At ang ikatlo, ang hanging habagat. Lalakas pa ba ang moisture flow papunta sa Western Luzon? Ito ang maaring magdikta kung magpapatuloy ang heavy rainfall threat sa mga susunod na araw. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Mga kababayan, sa gitna ng bagyo, malalakas na ulan at mga bagay na hindi natin kontrolado, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon ang ating gabay, tagapaghalaga at sandigan. Manatili tayong kalmado, maging handa at magtiwala sa Kanya. Panginoon, salamat sa inyong patuloy na paggabay at pag-iingat sa anumang pagsubok na aming haharapin ngayong araw. Bigyan mo kami ng karunungan, lakas at kapayapaan. Ingatan mo ang aming pamilya at buong komunidad. Ito po ang mandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At yan po ating update sa panahon ngayong araw ng linggo. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.